Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hay sambit ni Ye Fang sa kanyang pagkadismaya, 1,000,000 big spender points lang daw ang kinita niya at paiyak namang niyakap ni Xiao Zhou ang kanyang cauldron. Sa guest room naman ng isang tavern ay ipinakita ni Wu Fang sa kanyang grandpa ang kanyang cauldron. Nagulat naman ang kanyang grandpa nang makitang ito ay isang heaven-grade cauldron, at nagtaka kung bakit may laman itong tubig. Sumagot si Wu Fang na malamang hindi niya ito na-empty ng maayos, ginawa niya raw kasi itong water tank. Ano sambit naman ng kanyang grandpa, at mapag-aalamang ang pangalan nito ay Leng Jiulong. Binulyawan niya si Wu Fang, talaga raw palang nagbago na ito, grabe hindi pa raw ito ganoon katagal sa sect na yon ngunit napakalaki na ng ulo nito. Ang gamitin bilang water tank ang isang heaven-grade cauldron, sino raw ba ang taong nasa wastong pag-iisip ang magtatangka na gawin yon? Grandpa tugon naman ni Wu Fang sabay takip sa kanyang tenga, nag-switch na raw siya ng path, ang pino-person niya ngayon ay culinary path na, ang cauldron na ito ay regalo sa kanya ng kanyang senior brother, kaya dinala niya raw ito rito upang ibigay sa kanyang grandpa. Bigla namang nagbago ang attitude ni Leng Jiulong nang marinig ito, o Wu Fang saad niya, marahil ito raw ay medyo mayabang na ngayon, ngunit nakikita niya rong nire-respeto pa rin siya nito, iyon daw ay labis niyang ikinasisiya. Minsan na raw siyang naging fortunate na makakita ng isang heaven-grade cauldron, ngunit iyon daw ay naglaho kasabay ng baliw na si Xiao Chen. Magdadalawang taon na ang nakararaan magmula nun, labis daw ang kanyang pag-iyak nung araw na yon. Xiao Chen pagtataka ni Wu Fang, Grandpa, ang tinutukoy daw ba nito ay isang soul cultivator na siya namang ikinagulat ni Leng Jiulong at napatanong kung paano iyon nalaman ni Wu Fang. Sumagot naman si Wu Fang na si Elder Xiao ay isang elder ng Star Spirit Sect. Sambit ni Leng Jiulong, anong uri daw ba ng magic mayroon ang sect na itinayo ng anak ni Luo Huming at na-learn nito si Xiao Chen doon? Grandpa tugon ni Wu Fang, hindi naman daw siguro nito binabalak na sumali sa Star Spirit Sect hindi raw ba? Dahil sa ngayon, kahit na ang isang second ascendant na kakasali lang doon, ay ginawa lang nilang handyman. Kahit ang mga malalakas ay mayroong dignidad pasimangot na sambit naman ni Leng Jiulong. Nang biglang dumating at nag-report si Assessor Cheng, mayroon dong malaking pangyayaring naganap, mayroong lumitaw sa Heavenly Pill Pavilion ngunit nagulat siya nang makita niya si Wu Fang, grabe ang laki na raw ng pinagbago ng physical appearance nito. Makalipas ang ilang minuto, ay naikwento na ni Mr. Cheng ang lahat ng nangyari doon sa Heavenly Pill Pavilion, at nagkwento rin si Wu Fang patungkol kay Ye Fang. Nonsense ito ay ridiculous sigaw naman ni Leng Jiulong, paano raw nangyaring mayroong taong ganoon kagastador at paano naman daw naging posible na mayroong mahigit sa 10 heaven-grade cauldron ang Xuantian Continent. Elder Leng nagsasabi ako ng totoo saad ni Mr. Cheng, Grandpa paniwalaan mo ako hindi ako nagsisinungaling sambit naman ni Wu Fang. Nang biglang dumating si Ye Fang, what a crowd saad niya, Uy Lord Cheng good to see you again na siyang naging dahilan upang mapalingon ang lahat. Sinabi ni Mr. Cheng kay Ye Fang na ito ay senior brother ni Wu Fang hindi raw ba, hey senior brother bati naman ni Wu Fang. Sambit ni Ye Fang sa kanyang isip, ang isipin daw na si Mr. Cheng Hai ay kakampi pala nila, hey system saad niya, si Mr. Cheng Hai daw ay naging napakabait sa kanya, kailangan niya raw itong mabigyan ng isang heaven-grade cauldron, dahil kung hindi hindi siya makakatulog ng maayos. Nag-notify ang system, ang pagbigay ng isang heaven-grade cauldron bilang panunuhol ay maituturing na prodigal behavior. Kaya agad na nag-abot ng storage ring si Ye Fang, Lord Cheng pangising saad niya, since ginarantiya nito na makakasali siya sa alchemy competition, bilang sagisag ng kanyang pasasalamat, bibigyan niya raw ito ng isang brand new na heaven-grade cauldron. May tugon naman ni Mr. Cheng sabay extend sa kanyang kamay, Young Master Ye, hindi niya ito deserve, ito raw ay kalabisan. Sambit naman ni Leng Jiulong sa kanyang isip, binigyan daw ni Mr. Cheng ng kahihiyan ang kanilang Heavenly Pill Pavilion. Nag-notify ang system, congratulations sa host sa matagumpay na pag-trigger sa Big Spender Quest, bilang reward ito ay makakatanggap ng 100,000 Big Spender Points. Sambit ni Ye Fang, dagdag na 100,000, not bad. Lord Cheng sambit ni Ye Fang sabay akbay,
Kung hinayaan lang daw sana siya nito na sumubok pa ng ilang beses, bibigyan niya raw sana ito ng isang spirit-infused cauldron. Young Master, you're a funny guy, tugon naman ni Mr. Cheng, isang spirit-infused item. Iyon daw ay hindi isang bagay na nag-e-exist sa lower realm at mapapansin ang pagkainis ni Leng Jiulong sa likod. Isang spirit-infused item, sambit niya, iyon daw ay bullshit. Tiyak na binabalak lang daw silang lokohin ng mayabang na batang yon. Ngunit biglang inilabas ni Wolfang ang mga spirit item na ibinigay ni Ye Fang sa kanya. Grandpa, ang lahat daw ng sinasabi ng kanyang senior brother ay totoo na siya namang gumulantang kay Leng Jiulong. What on earth is going on? Makalipas ang ilang oras, sa loob ng guest room, ay sinabi ni Ye Fang na masyado raw siyang naging busy, nakalimutan niya na ang tungkol sa big spender items sa araw na ito. Mapag-aalamang ang big spender item sa araw na ito ay isang maliit na barrel ng 10,000 herbs nectar. Ang 10,000 herbs nectar ay dalubhasang ginawa gamit ang 10,000 mga spiritual herbs at may edad na 10,000 taon. Kahit na isang higop lang, ang sino man ay agad na magiging addict sa alkohol at ang ibang alak ay magiging tasteless na pagkatapos na matikman ang alak na ito. Napakalakas na after effects, sambit naman ni Ye Fang. Ang alak daw pala talaga na ito ay hindi maaaring inumin lang ng casual, maaari daw itong makapatay. Ngunit may naisip siyang idea. Oo, tama, mayroon pa rong ibang paraan kung papaano ito wawaldasin, at tinawag niya si Xiaozu. Ilang sandali pa, ay lumipat ang eksena sa kabilang silid kung saan nagbababad ng paa ang dalawa. Nagtanong si Leng Jiulong kung ganito ba ang araw-araw na pamumuhay ni Wolfang doon sa Star Spirit Sect. Ang 9-leaf resurrection herbs daw na ito ay napaka-comfortable. Oo, tugon naman ni Wolfang, kaya hindi na raw nakapagtatakang maraming mga big shots ang pumupunta sa kanilang sect. Nang biglang dumating si Xiaozu at nagsabing may ipinadala si Master Ye Fang, pagbabaran daw nila ito ng paa. Sambit naman ni Wolfang, ngunit bakit daw ba ito ay medyo amoy alak? Napatingin silang dalawa sa timbang dala ni Xiaozu. Mansambit ni Wolfang sa kanyang isip, napakasarap ng amoy nito, gustong-gusto niya raw itong inumin. Ngunit biglang sinabi ni Xiaozu na hindi nila ito maaaring inumin, ang wine daw na ito ay para lang sa kanilang paa. Hindi nila ito maaaring tikman dahil kung hindi, mawawala na sila ng panlasa kapag uminom sila ng ibang alak. Sambit naman ni Wolfang sa kanyang isip, napakabango nito, gustong-gusto niya raw itong tikman. Inilapit ang kanyang mukha sa timba, ngunit bigla siyang sinampal ni Leng Jiulong at pasigaw na nagtanong kung hindi ba nito narinig ang instructions ni Ye Fang. Ang bagay daw na ito ay isang 10,000 herbs nectar. Once na matikman mo ito, hindi mo na raw ma-e-enjoy ang ibang alak kailanman. Ganoon ba talaga ito ka-terrifying, tanong ni Wolfang? Oo, sagot naman ni Xiaozu. Ilang sandali pa ay ibinuhos na nila ito sa kanilang mga tab. Sambit naman ni Leng Jiulong, gustong-gusto niya na raw ngayong maging elder ng Star Spirit Sect. Ngunit sinabi lang ni Wolfang na tumigil na ito, dahil sa kasalukuyan mas marami pa rong mga elders doon sa Star Spirit Sect kumpara sa mga disciples. Kung makakasali ito sa Star Spirit Sect o hindi, iyon daw ay nakadepende sa kanyang senior brother. Agad namang tumayo si Leng Jiulong nang marinig ito at nagsabing naiintindihan niya na raw ngayon. Ano ang naiintindihan mo, Grandpa? Pagtatakang tanong naman ni Wolfang. Sumagot si Leng Jiulong na kahit na aling grade pa man daw ng alchemy competition ang sasalihan ni Ye Fang bukas, ito ang makakakuha ng unang pwesto, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Umalma naman si Wolfang nang marinig ito, iyon daw ay pandaraya. Sa sunod na umaga ay nagising na si Ye Fang. Ang ginawa niya rong wine bath kahapon ay napaka-comfortable. Hindi raw siya makapaniwala na binigyan siya ng system ng 10 barrel ng 10,000 herbs nectar, gagamitin niya na lang daw yung iba kapag may oras. Nakapagdesisyon siyang tingnan ang big spender item sa araw na ito. Nag-notify ang system, ang big spender item sa araw na ito ay isang piraso ng Divine Peel Refining Card. Isa pang notification, patungkol sa Divine Peel Refining Card. Kapag ka-inactivate, ang host ay magkakaroon ng ability na mag-refine ng isang Divine Peel sa loob ng 24 oras at ang type at grade ng Divine Peel na mapoproduce ay random. System, sambit naman ni Ye Fang.
kung gagamitin niya raw ba ang refining card na ito upang gumawa ng divine pill at durugan sa harap ng lahat ng mga alchemist, iyon daw ba ay maituturing na prodigal behavior? Oo, sagot naman ng system, kapag ginawa ito ng host, ang system ay magbibigay ng dagdag na 1,000,000 big spender points na siya namang labis na ikinagalak ni Ye Fang. Ilang sandali pa ay mayroong dumating, senior brother sambit ni Wufang, oras na raw upang mag-participate ito sa alchemy competition, ang kanyang grandpa raw ay nag-reserve na ng spot para kay Ye Fang sa lahat ng division ng competition. Let's do it, tugon naman ni Ye Fang at agad na umalis ang dalawa. Makalipas ang 15 minuto, ay makikitang nasa gitna si Ye Fang ng Central Plaza kung saan maririnig ang matinding hiyawan ng mga tao. Agad na inilabas ni Ye Fang ang Divine Pill Refining Card, at inutusan ang system na gamitin ito. Agad na nag-notify ang system, isang 9th grade pill ang random na napili para sa host. Ang pill type ay Tribulation Breaking Pill, mayroong potensyal na maging 10 pattern pill. Tribulation Breaking Pill, pagtataka naman ni Ye Fang. Nag-notify uli ang system, patungkol sa Tribulation Breaking Pill. Ang pill na ito ay mag-aalaw sa user na i-bypass ang Heavenly Tribulation kapag ka-in-ingest. Ito ay suitable para sa mga cultivator na naka-endure na ng isang Heavenly Tribulation. Moreover, kapag ang isang cultivator na naka-endure na ng 8 Heavenly Tribulations ang makakonsume nito, ito ay agad na mag-a-ascend sa upper realm. Nagulat naman si Ye Fang nang marinig ito, isang pill na kayang i-counter ang Heavenly Tribulations, kung magbibigay siya ng ganito doon sa sect, hindi raw ba't magmimastulang biro lang ang ascension. May naisip na idea si Ye Fang, tinanong niya ang system kung maaari bang ma-obtain mula sa pill jar ang 10 pattern tribulation breaking pill na ito. Ito ay posible, sagot naman ng system, ngunit ang probabilidad ay napakababa. Sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, ang mababang probabilidad ay hindi ang mahalaga, hanggat ito ay posible, iyon ay sapat na. Ang Divine Pill Refining Card na ito ay napaka-terrifying. Ang pill formula, techniques, at fire control details ay tila naka-imprinta na ngayon sa kanyang utak, pakiramdam niya ay ilang beses na siyang naka-refine ng ganitong pill. Makalipas ang ilang sandali, ay pumunta si Ye Fang sa rest area ng mga 9th grade alchemist. Sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, 3 tao lang ang nasa 9th grade, mayroong less than 100 sa 6th grade, less than 30 sa 7th grade, at mahigit sa 10 tao lang sa 8th grade. Sino ang kid na yun, patanong na sambit naman ng kalbong alchemist. Ang hindi ito magsuot ng alchemy robe ay isang bagay, ngunit bakit daw ba nandito ito sa 9th grade area? Sinabi naman ng isang 9th grade alchemist na ang dumalo ito sa isang napaka-significant na event ng hindi nagsusuot ng alchemy robe, ito raw ay matinding kay-abangan. Hindi tama yon, sabat naman ng long hair na alchemist. So tanong ng kalbo, at idinagdag ng long hair na malamang ang taong ito raw ay isang halimaw na na-maintain ang kanyang youthful appearance sa kabila ng kung sino man ang nakakaalam kung ilang taon na itong nabubuhay sa mundo. Hindi raw ba nila napapansin ang madalas na pagtingin ni Elder Leng banda rito, at napansin na nga ito ng ilang mga elders. Ay sisambit ng isa, so ang old monster daw pala talaga na ito ay mukha lang bata. Tumitig ang tatlo kay Ye Fang, na siya namang ipinagtaka ng ating bida, bakit daw ba pakiramdam niya nadungisan ang image niya. Hinampos ni Mr. Cheng ang gang, ang competition ay magsisimula na ngayon. Ang assessment time ay 3 stick ng incense, at ini-announce na pumasok na ang mga 9th grade alchemist. Agad namang nag-release ng matinding spiritual energy si Ye Fang at napasabi sa kanyang isip na sa wakas nagsimula na, the more na mas maaga itong magsisimula, the more na mas maaga siyang makakabalik sa pagtulog. Nagulantang naman ang ibang mga alchemist sa aura na iniimit ni Ye Fang, ito raw ay life-bound heartfire, at ito raw ay isang napaka-terrifying na life-bound heartfire. Makalipas ang ilang sandali ay sumalang na si Ye Fang, naglabas ng mga spiritual herbs, napakarami, hinati niya sa 2 parte at dahan-daang inilagay sa cauldron. Anong ginagawa ng taong yun, sambit naman ni Elder Leng, ang akala niya raw mag-i-ignite ang atmosphere. Sinabi naman ni Mr. Cheng na mag-ignite man ito o hindi, tiyak na ang mga herbs daw nito ay nasusunog na.
Napasabi si Elder Leng sa kanyang isip na bukod sa katotohanang mayroon itong terrifying na life-bound heartfire, ang mga herbs na ginagamit nito, ang mga spiritual herbs na ito ay hindi niya pa nakikita noon, anong pill daw ba ang nire-refine nito? Ha, sambit naman ng kalbo, ni matatawag pa raw ba itong pill refinang, mukhang ginagawa lang dong panggatong ng baliw na ito ang mga spiritual herbs. Sinabi naman ng isa na ang akala niya pa naman mayroon siyang matututunan sa taong ito, ngunit lumalabas na nagkamali daw pala siya. Ngunit, naalarma ang lahat ng biglang na-trigger ang Heavenly Tribulation, nagulantang naman dito si Elder Leng, pasigaw na nagtanong kung ito ba ay isang tribulation pill. Tribulation pill ito ay tribulation pill dagdag pa ng isang alchemist, once na ma-form ang isang divine pill, ang tribulation ay bababa. Napaiyak naman dito si Mr. Cheng hindi makapaniwala, hindi na raw mabilang na mga pill alchemist sa nagdaang daan-daang libong taon ang sumubok ngunit nabigong makagawa ng isang divine pill. Kaya sa araw na ito, napakaswerte niya at masasaksihan niya mismo ang pag-emerge ng isang divine pill, ito raw ay isang karangalan. Open sigaw ni Ye Fang, nag-release ng matinding apoy ang cauldron, nag-imit ng matinding usok, at lumitaw ang isang pill. Ito ay isang 10-pattern pill sigaw naman ni Elder Leng. Anong nangyayari nasaan na ang kidlat sambit naman ng isang alchemist, napakabilis na raw ng pintig ng puso niya, nabuo daw ba ang divine pill o wala? Ha, sambit naman ng isa, ang divine pill daw ay nag-emerge, ngunit ang tribulation clouds ay naghi-hesitate na magpakawala ng kidlat, bakit daw ba kaya? Napatingin si Ye Feng sa tribulation cloud, ito raw ay nakapagtataka. Bakit daw ba nakatambay lang ang tribulation clouds doon? Hindi raw ba't dapat na nagpakawala na ito ng kidlat? Master baka kailangan mo munang lumayo mula sa divine pill sambit ni Xiao Zhu at agad naman itong sinunod ni Ye Fang. Sinabi naman ng tribulation cloud na ang subordinate nito ay napakalakas, siya raw ay hindi magtatangka. Ha, sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, nagiging maingat daw ba ang tribulation clouds? Nagpakawala ng thunder tribulations ang tribulation clouds, at sinabi naman ni Ye Fang na ang tunay na lalaki ay hindi lumilingon. Tumama ang thunder tribulation sa pill, nag-crack ang sahig na nakapaligid sa cauldron, at tuluyan ng nakumpleto ang 10th grade divine pill. Nagyakapan sa tuwa ang mga alchemist, tumulo ang luha ni Elder Leng, napakaswerte niya raw at na-witness niya mismo ang emergence ng isang divine pill. Kahit na sa kamatayan, siya raw ay wala ng pagsisisihan. Napaiyak din dito si Mr. Cheng, si Ye Feng daw pala ay hindi lang isang gastador, ito ay god sa puso ng lahat ng mga pill alchemist. Ngunit mapapansin ang reaksyon ni Wu Fang, may kutob siyang may binabalak na naman kung ano si Ye Feng. Dahan-daang lumapit si Ye Feng sa cauldron, pill god pill god pill god chant ng mga alchemist, kinuha ni Ye Feng ang divine pill, gustong-gusto niya raw ang sound na ito, nagpatuloy sa pag-chant ng pill god ang mga alchemist, inihagis ni Ye Feng sa sahig ang divine pill, na siya namang ipinagtaka ng mga alchemist. Anong nangyayari tanong ng kalbo, bakit daw ba inihagis ng pill god sa lupa ang divine pill? Hindi ko alam tugon ng isang ngunit nakakaramdam daw siya ng uneasiness, teka lang sigaw naman ng isa pa, bakit bigla na lang daw nitong iniangat ang kanyang paano ang gagawin nito? Wag sigaw naman ng iba pa sa kanilang pagkagulantang. Ngunit, walang nakapigil kay Ye Fang sa pagdurog sa divine pill. Iniangat niya ang kanyang paa, tumulo ang katas ng pill mula sa kanyang sapatos, at nag-notify ang system. Congratulations host sa matagumpay na pagkumpleto sa task, bilang reward ikaw ay makakatanggap ng total na 2,100,000 big spender points. Makikita ang pagkainis ng mga alchemist kay Ye Fang sumugod ang mga ito, ang lakas naman daw ng loob ng matandang halimaw na itong durugan ang divine pill at tumatawa pa, nagtanong ang isa kung nasaan ang kanyang 40 metrong espada, at nag-release na rin ng pagkainis ang iba habang papasugod kay Ye Fang, kill him saad pa ng iba. Ngunit nagtanong lang si Ye Fang kung ano ba ang ikinakagalit nila, kailangan niya pa ng outrage. Maraming mga divine pill pa raw ang kailangang durugan. Tahimik sigaw ni Elder Leng sabay hampas sa kanyang mesa, ladies and gentlemen, ni may nakakaintindi daw ba sa kanila sa concept ng pagwasak bago buuin uli?
Ang maging napaka-obsessed sa pagperso ng divine pills sa kanilang buhay ay magiging posos lamang sa kanilang lahat. Nung sandaling madurog ang divine pill, na-realize niya raw ito. Ang mga tao ay mayroong kakayahang mag-refine ng mga divine pills, at mayroon ding kakayahang durugan ito. Ang kailangan nilang e-perso ay ang supreme path ng pill refine ng alchemy, hindi ang satisfaction para sa iisang divine pill. Sambit naman ng isa, naiintindihan niya na raw ngayon, Master Saad naman ng isa binuksan daw nito ang kanyang mga mata. Nagsiyukod ang lahat ng mga alchemist sa harap ni Ye Feng, Young Master Ye sambit ng isa, itatanim daw nila sa kanilang puso ang favor na ibinigay nito, Young Master Ye sambit naman ng iba, hindi raw nila makakalimutan ang favor na ginawa nito para sa kanila sa araw na ito na siya namang nagpabulwak ng dugo kay Ye Feng. Ang galing dong magsalita ng nonsense ni Elder Leng, ginawa nitong meaningful na life lessons ang kanyang pagwawaldas, magpapaliwanag daw ba siya, ngunit napatingin siya kay Elder Leng nang may napansin siya, ito pala ngayon ay nagbi-breakthrough na. Elder Leng mag-a-ascend ka na ba tanong ni Mr. Cheng, at sumagot si Elder Leng na nung nagkaroon siya ng realization, alam niya na raw na hindi niya na ito mahuhold pa. Cheng Hai sabihin daw nito doon sa mga old geezers na siya ang mauunang mag-ascend, magkita na lang sila sa upper realm kung pahihintulutan ng tadhana. Understood pa iyak na sambit naman ni Mr. Cheng. Naiyak naman dito si Wolfang, Grandpa mag-a-ascend na raw ba ito sa upper realm, bakit ka umiiyak tanong naman ni Elder Leng sabay patong ng kanyang kanang kamay sa ulo ni Wolfang, hindi naman daw siya mamamatay. Pagkatapos niyang ma-witness ang divine pill, ang lahat ng kanyang obsessions ay nag-dissipate. At sa sandaling ito, oras na upang mag-ascend siya sa upper realm. Ang senior brother nito ay napaka-extraordinary, wag itong umalis sa tabi ni Ye Feng, doon lang daw siya mapapanatag. May gintong hagdan na nag-emerge mula sa kalangitan, ito ay ang tinatawag na heavenly ladder, humakbang si Elder Leng sa hagdan, at nagpaalam ang mga alchemist. What a day sambit ng mga ito, hindi lang daw sa na-witness nila ang pag-emerge ng divine pill, na-witness din nila ang pag-ascend ng isang powerhouse. May inihagis si Ye Feng, Elder Leng ingatan niya raw ang storage ring na ito, wag nitong gamitin ng reckless ang nilalaman nito, ito raw ay maaaring makapagligtas sa kanyang buhay sa mga crucial moments. Sinalo ito ni Elder Leng, napangisi nang makita niyang ang nilalaman ng storage ring ay 10,000 herbs nectar, at nagpasalamat siya kay Ye Feng. Dahan-daang naglakad paakyat si Elder Leng patungo sa crack ng space na nasa kalangitan, dahan-daang naglalaho ang hagdan, at tuluyan nang nagsara ang space. Nagulantang ang dalawa nang biglang inamoy ni Wolfang ang katas ng divine pill na nasa lupa, napatanong sa kanyang sarili kung mayroon pa bang medicinal effects ang putik na ito, sumugod din ang iba pang mga alchemist, binabalak nila itong dilaan. Damit sambit naman ni Ye Feng, nababaliw na raw ba ang mga ito? Teka lang sambit naman ng isa, mayroon pang katas sa sapatos ni Young Master Ye hindi raw ba, kaya agad na sumibat ang dalawa. Ilang sandali pa ay nasa loob na ng isang silid si Ye Feng, hay sa wakas nakatakas na raw sila sa mga baliw na mga alchemist na yon. Nang biglang tumawag si Huey Yumeng gamit ang communication function, Master nandyan ka ba tanong niya? Oo tugon naman ni Ye Feng at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Huey Yumeng na na-achieve niya na raw ang impurity-free spiritual body, ngunit ang mga ancestors daw ng kanilang sect ay kinukulit siya patungkol sa origin nito. Hindi niya raw alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga yon, ano raw ba ang gagawin niya. Nag-notify ang system, nag-release ng mission. Pakiusap bumisita ang host sa Myriad Blossoms Valley, magkaroon ng prodigal spending, upang mag-improve ang living environment ng iyong eldest disciple, mayroong chance na makatanggap ng Heavenly Dao token bilang reward. Sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, mukhang kailangan niya rong pumunta doon sa Myriad Blossoms Valley. Sinabi niya kay Huey Yumeng na iyon ay hindi nito maipapaliwanag, kaya pupunta raw siya sa Myriad Blossoms Valley at siya na mismo ang kakausap sa mga ancestors. Sumagot naman si Huey Yumeng na kung ganun maghihintay daw siya. At master siyang araw pala wag na uli itong mag-teleport ng bigla-bigla ngunit sumagot lang si Ye Feng na hindi siya mag-teleport sa pagkakataong ito dahil may kasama siyang dalawa. Sa sumunod na umaga,
ay sinabi ni Ye Fang sa dalawa na hindi na muna sila uuwi sa Star Spirit Sect, pupunta muna sila sa Myriad Blossoms Valley. Oo senior brother, tugon naman ni Wu Fang, ngunit bago yon, tikman daw muna nito ang agahan na inihanda niya. Kumain na si Ye Fang. Speaking of big spender item, sa araw na ito sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay Lifebound Heartfire, Azure Nether Flame. Hindi raw ba kaya na ito ay yung Heartfire na lumabas nung nag-refine siya ng Divine Pill kahapon, at nag-notify ang system patungkol sa Azure Nether Flame. Ang power nito ay nag-e-increase depende sa lakas ng user. Sa peak nito, kayang-kaya nitong perpektong ma-refine ang anumang grade ng mga spiritual herbs. Napatingin si Ye Fang kay Xiaozu, ngayong naisip niya raw ito, medyo matagal-tagal na rin dong nagsisilbi si Xiaozu sa kanyang, ngunit bukod sa Heaven Grade Cauldron, wala pa siyang naibibigay ditong precious na bagay. Master, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Xiaozu. Sumagot naman si Ye Fang na ang doggy ay nag-work hard upang maging number 1 sword doggy sa buong Xuantian continent. Since si Xiaozu ay isang demon, oras na raw upang mag-power up ito. Nagalak naman si Xiaozu nang marinig ito. Master, saad niya, bibigyan daw ba siya nito ng ilang powerful na mga demon blood essence, o anumang mga badass na weapons? Hindi tugon ni Ye Fang, at masigasig na idinagdag na siya ay naghanda ng isang powerful na Lifebound Heartfire para kay Xiaozu. Magmula ngayon, ito raw ay mag-aral na ng Pill Refine ng kay Elder Xia, at magsusumikap na maging number 1 Pill Alchemy Mantis sa buong Xuantian continent. Napabuntong hininga naman si Xiaozu nang marinig ito. Dumating na raw ba ang takdang panahon upang mag-take na ng action si Master Ye Fang sa kanya? Ito raw ba talaga ang kanyang kapalaran? Bibigyan siya ng Master ng Lifebound Heartfire, pues gagawin niya raw ito. Ha! Sambit naman ni Wu Fang sa kanyang isip, gaya ng inaasahan niya mula sa isang great demon na tagasunod ng kanyang senior brother, hindi ito nagre-resist, dahil alam nito na wala ring mangyayari kung gagawin niya yon. Agad na in-infuse ni Ye Fang sa katawan ni Xiaozu ang Lifebound Heartfire, at ilang sandali pa ay makikitang umiiyak si Xiaozu. Nagtanong si Wu Fang kung ano ang ginagawa nito, ngunit umiyak lang si Xiaozu. My poor cauldron, saad niya. Kung alam niya lang na sa bandang huli magpupurso siya sa Pill Refine ng alchemy, di sana mas tinreto niya raw ito ng maayos. Tingnan mo raw ang mga gasgas na ito, at nagpatuloy sa pag-iyak si Xiaozu. Ngunit, agad na nagbago ang ekspresyon ni Xiaozu nang sinabi ni Ye Fang na lumapit ito sa kanya. Ibibigay niya rito ang 9 Celestial Inferno Dragon Cauldron, maaari niyang gawing sandata lang yung Heaven Grade Cauldron. Agad na nagdash si Xiaozu, kinuha ang storage ring sa kamay ni Ye Fang, at makikita ang reaction ni Wu Fang. Hey Xiaozu, dagdag pa ni Ye Fang, mayroon pa raw siyang isang Lifebound Heartfire dito, isang Purple Thunder Mysterious Flame. Ibibigay niya rin daw ito, ngunit sumagot lang si Xiaozu na ang isang Lifebound Heartfire ay sapat na para sa isang alchemist, magiging useless lang daw ito kung dadagdagan niya pa ito. Ngunit biglang lumapit si Ye Fang, alam niya rong ito ay useless, kaya nga raw ibinibigay niya ito. Fun fact, sambit naman ng system, naturally, nire-repel ng mga Lifebound Heartfire ang isa't isa. Nang walang ano-ano ay in-infuse ni Ye Fang ang isa pang Lifebound Heartfire sa katawan ni Xiaozu na siyang naging dahilan upang mapasigaw ito. Master, hindi ko na kaya, sigaw ni Xiaozu, ngunit sinabi lang ni Ye Fang na malapit na. Ha! Sambit naman ni Wu Fang sa kanyang isip, ngayon pakiramdam niya raw tila nawalan ng silbi ang 200 taong pagko-cultivate ng kanyang grandpa sa Heartfire, buti na lang daw at nag-ascend na ito. At, mula doon ay lumipat ang eksena sa Myriad Blossoms Valley kung saan makikitang ginigising ni Wu Fang si Ye Fang. Hindi naman makapaniwala si Ye Fang na ang bilis nilang dumating. Ang Myriad Blossoms Valley daw pala ay napaka-nice, ito raw ay tila isang paradise on earth. Paradise on earth, patanong na saad naman ni Xiaozu. Master, ang lugar daw na ito ay hindi kasing peaceful ng iniisip nito. May na-miss ba ako, tanong ni Ye Fang? At sinabi naman ni Wu Fang na wag itong magpalinlang sa appearance, dati mayroon dong isang transcending powerhouse na namatay sa lason dito. Ha! Sambit naman ni Ye Fang, talaga raw bang ganoon ka-powerful ang Myriad Blossoms Valley? Mukhang na-underestimate niya raw pala ang mga ito. Nang bigla silang sinalubong ni Hue Yumeng,
Master, sigaw nito. Uy, eldest disciple, tugon naman ni Ye Fang. Patawad daw at pinaghintay niya ito na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Napatanong si Wufang kung kailan pa tumanggap ng disciple ang kanyang senior brother, at dumugtong naman si Xiao Zhu na maging siya ay nagulat din, ni ang babaeng iyon nga raw ay mas malakas pa sa kanya. Bumaba si Ye Fang, my eldest disciple, sambit niya, at nagtanong kung wala bang protective formation ang Myriad Blossoms Valley. Sumagot naman si Hui Yumeng na ang Myriad Blossoms Valley ay tens of thousands of years nang nag-e-exist, kaya syempre mayroon daw silang protective formation. Kahit na isang transcending powerhouse pa raw ang umatake, ito raw ay kayang-kayang i-handle ng Myriad Blossoms Valley. E paano naman kung isang grupo ng mga transcending powerhouses ang umatake, tanong ni Ye Fang. Isang grupo, pagtataka naman ni Hui Yumeng, Master, iyon daw ay medyo far-fetched. Isang grupo ng mga transcending powerhouses, wala naman dong naging kalaban ang Myriad Blossoms Valley sa mga nagdaang libo-libong taon. System, sambit naman ni Ye Fang, since hindi raw kaya ng Myriad Blossoms Valley ang isang grupo ng mga transcending powerhouses, i-upgrade niya raw ba ang protective formation ng mga ito? Ang host ay tama, sagot naman ng system, nagbigay ng 100,000 big spender points at isang Heavenly Dao token bilang reward, at isang Myriad Blossoms Poison Spirit Formation Super Enhanced Version Formation Manual. Nice, sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, mag-a-arrange din daw siya ng kagaya nito doon sa Heavenly Secrets Pavilion sa susunod. At, agad na ibinigay ni Ye Fang kay Hui Yumeng ang Super Enhanced na Formation Manual, ngunit teka lang, saan niya? Speaking of which, ano raw ba ang ginawa nito sa mga ibinigay niyang mga items noon? Ma-Master Pautal, na sambit naman ni Hui Yumeng, Master, hindi niya raw kaya. Ang mga item na iyon ay napaka-precious, talagang hindi niya raw maatim na iyon ay wild asin. Nainis naman dito si Ye Fang at napasabi sa kanyang isip na ang disciple niya na ito ay napakaraming isyo, ito raw ay hindi kasing chill nung pangalawa, mukhang kailangan niya raw itong turuan ng kaunti kung papaano mamuhay. System, ayaw niya na rong ibigay ang manual. Ito pa rin daw ba ay maituturing na prodigal behavior? Kung ito ay failure, kailangan niya raw bang ibalik ang mga rewards? Sumagot ang system na ang naibigay na ay hindi na maaaring bawiin, iyon daw ay kahihiyan para sa system. Hanggat mag-propose lang ang host ng improvements para sa Myriad Blossoms Valley, ang system ay magbibigay ng reward, at ang magiging reward ay nakadepende sa host kung paano niya ito i-dispose, sino raw ba ang nilo-lockdown nito? Ha, sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, mukhang nasa likod niya raw ang system sa bagay na ito. Alright, sambit ni Ye Fang kay Hui Yumeng, emit na raw nila yung tatlong mga Grand Ancestors, dito ang daan, Master, paiyak na sambit naman ni Hui Yumeng. Makalipas ang ilang sandali, ay lumipat ang eksena sa Grand Hall ng Myriad Blossoms Valley. Ha, so ikaw ang Master ni Hui Yumeng, tanong ng isang Grand Ancestor. Tama yun, seryosong sagot naman ni Ye Fang. Lumapit ang tatlong mga Grand Ancestors kay Ye Fang. Napasabi si Ancestor Zhou Binglan sa kanyang isip na ang batang ito ay napakahina, paano raw ito naging master ni Hui Yumeng? Magsalita ito, sambit niya, pumunta raw ba ito rito upang dukutin si Hui Yumeng? Idinagdag naman ni Ancestor Chen Weimang na kung hindi ito magsasalita, natatakot daw siya na kailangan nilang gumamit ng lason, habang si Ancestor Gujia naman ay tumitig lang. Anong pinagsasasabi niyo, sambit naman ni Ye Fang sabay upo, nandito raw siya upang gawin silang accountable, hindi raw ba nila alam kung ano ang nagawa nilang mali, at idinagdag sa kanyang isip na ang tatlong mga maliliit na babae daw ba talaga na ito ang mga Grand Ancestors ng kanyang eldest disciple, ang mga ito raw ay napaka-adorable. Mali, anong nagawa naming mali, tanong naman ni Ancestor Zhou Binglan. Eldest disciple, sambit naman ni Ye Fang, maglabas daw ito ng 100 Ghost Confusion Herbs. Ano, sigaw naman ni Ancestor Chen Weimang, Hui Yumeng, talaga raw palang mayroon itong mga Ghost Confusion Herbs, nandito, Master, sambit ni Hui Yumeng sabay abot ng storage ring kay Ye Fang. 3 esteemed ancestors, sambit naman ni Ye Fang, nare-realize na raw ba nila ngayon kung ano ang nagawa nilang mali? Sumagot si Ancestor Chen Weimang na kahit na ano pa man daw ang dahilan ng pagpunta nito rito, wala silang ginawang mali. Idinagdag ni Ancestor Zhou Binglan na Ye Fang, kahit na ito pa raw ay ang master ni Hui Yumeng,
wala itong karapatan na kwestiyonin sila, habang si Ancestor Gujia naman ay tumitig lang. Inilabas ni Yefang ang mga Ghost Confusion Herbs, at inutusan niya si Wolfang na pagtatagpasin ito ng pinong-pino. Roger Sr. Brother tugon naman ni Wolfang sabay labas ng kanyang kutsilyo, agad na nagpakawala ng sunod-sunod na mga slash, na siyang pamino sa mga Ghost Confusion Herbs. Anong ibig sabihin nito? Sambit ni Ancestor Chen Weimang. Binabalak daw ba nitong takutin sila sa pamamagitan ng display of power? Idinagdag ni Ancestor Zhu Binglan na ito ay napakayabang, napaka-wasteful, shame on you, habang si Ancestor Gujia ay tumitig lang. Dinilaan ni Wolfang ang kanyang kutsilyo, eldest disciple. Sambit naman ni Yefang, bigyan daw siya nito ng 100 stalk ng mga withered soul branches, inutusan niya si Wolfang na pagtatagpasin ito, understood master. Paiyak na tugon naman ni Huayumeng. Pinagtatatagpas ni Wolfang sa harap ng mga ancestors ang mga withered soul branches, at makikita ang reaksyon ng dalawa. Ano ang purpose ng kalabisan na pagsasayang na ito? Tanong ni Ancestor Chen Weimang. Go ahead, waldasin mo pa ang iyong mga stuff kung gusto mo, wala kaming pakialam. Sambit naman ni Ancestor Zhu Binglan. Ngunit biglang sumabat si Ancestor Gujia. Hindi raw ba kaya na ang mga items na ito na sinasayang ni Yefang ay dapat para kay Huayumeng? Sa madaling salita, ang mga items sana na ito ay mga asset na mapupunta sa Myriad Blossoms Valley. Junior Wolfang, go ahead, tagpasin mo pa itong 100 stalks ng mga 5 venomous aroma bloom. Agad na naghanda si Wolfang, at paiyak na pinigilan ng dalawa si Yefang. Nagkamali kami, inaamin na namin ang aming pagkakamali. Sambit ni Ancestor Zhu Binglan, at sinabi naman ni Ancestor Chen Weimang na tumigil na ito, na-realize na raw nila ang kanilang pagkakamali. Nagmamakaawa ang dalawa habang nakahawak sa mga binti ni Yefang, ngunit sinabihan lang ni Yefang si Huayumeng na ibuhos din daw nito ang mga Ember Spirit Bamboo Elixir. Makalipas ang ilang minuto, what a waste, paiyak na sambit ni Ancestor Chen Weimang habang pinupulot ang mga piraso ng mga poison herbs, at sinabi naman ni Ancestor Zhu Binglan na gusto niya nang mamatay. Sinabi ni Yefang na ang mga yon ay mga item na dapat waldasin ni Huayumeng, maging gamitin niya man itong pambabad ng paa, pangligo, o ipakain sa mga poisonous na mga insekto, iyon ay hindi na mahalaga. Ganun pa man, ayaw nitong waldasin ang mga item na yon. Kaya bilang mga ancestors ni Huayumeng, sila ay nabigo sa pag-supervise sa pagiging extravagance ng kanyang eldest disciple, at iyon ang mali nilang nagawa. Sinabi ni Ancestor Chen Weimang na ang kanilang Myriad Blossoms Valley ay dati pang matipid, hindi raw nila nature ang pagwawaldas, at idinagdag sa kanyang isip na magagamit pa raw ang mga ito, kailangan lang nila itong hugasan. Three esteemed ancestors, sambit naman ni Yefang, kung ang kanyang unworthy na disciple ay natutong magwaldas, hindi na raw sana nangyari ang bagay na ito. Ngunit kung sa hinaharap ay matututo itong magwaldas kahit nagawin lang nitong tsaa ang mga poison herbs, mae-enjoy daw ba nila ito? Sinabi ni Ancestor Zhu Binglan na naiintindihan niya raw, ngunit sadyang napakahirap lang daw talaga para sa kanila na tanggapin ito. Ha! Sambit naman ni Yefang sabay labas sa super enhanced na protective formation manual. Ang spirit formation daw na ito ay mayroong lakas na kayang i-handle ang isang grupo ng mga transcendent powerhouses. Maaaring hindi nila ito paniwalaan, ngunit ito ay totoo. Pagpipire-piresuhin niya rin daw ito. Tama na, naniniwala na kami, sigaw naman ni Ancestor Zhu Binglan. Ngunit inihagis lang ito ni Yefang kay Wolfang. Huwag pakiusap, sinabi ko nang naniniwala na kami, pagmamakaawa ni Ancestor Zhu Binglan, ngunit pinagtatatagpas lang ito ni Wolfang at nagsabing walang ingredients na hindi kayang pagpira-piresuhin ng kanyang kitchen knives na siyang naging dahilan upang maging bato ang dalawa, ang manual daw ay naglaho na. Sinabi ni Ancestor Gujia na naging pira-piraso ang puso niya, at sumabat naman si Xiao Zhu na hindi raw ganoon ang sinasabi ng ekspresyon nito. Ilang sandali pa ay nagtanong si Yefang kung bakit nagiging kulang na sa lahat ng uri ng mga poisonous plants ang Myriad Blossoms Valley. Ang mga nandito lang daw bang mga herbs ang binabalak nilang gamitin para sa training ng kanyang eldest disciple? Sumagot si Ancestor Zhu Binglan na given na ang mga stuff na mula sa Heavenly Battlefields History Book ay nawala na, system. Sambit ni Yefang, ang kanyang eldest disciple daw ay nagkakaroon ng tough time,
ni ito pa raw ngayon ay nagkukulang sa mga poisonous plants na gagamitin niya para sa pagko-cultivate sa kanyang poisonous body. Nag-notify ang system, nagbigay ng 100,000 big spender points, 100 portion ng myriad spirit herbs na kailangan para sa poisonous body, at isang heavenly daw token. Not bad sambit naman ni Yefang, 2 heavenly daw token na sambit ni Yefang, not bad. Sinabi niya sa mga ancestors na nagkakaroon ng trouble ang mga ito patungkol sa poisonous body dahil short sila pagdating sa mga materials. Junior Wolfang chop-chopin daw nito ang 50 portions ng myriad poison spirit herbs na ito para sa kanya. Bakit kami ang sinisisi mo sa kakulangan sa mga materials sambit naman ni Ancestor Zhu Binglan, at sinigawan niya si Wolfang na tumigil na ito. Nagtanong naman si Ancestor Chen Weimang kay Yefang kung ano ang kailangan nito sa kanila. Aayusin daw nila ito agad pangako, ngunit sinabi lang ni Yefang na hayaan daw muna nilang makita niya kung ano pa ang items na lakang sila. You there take some notes utos niya kay Ancestor Gujia, ngunit nagtanong lang ito kung anong araw ngayon. Lumabas si Yefang, itinuro ang mga pananim na mga poisonous plants ng Myriad Blossoms Valley, ang mga ito raw ay napaka-ordinary baklasin daw nila ang lahat ng ito. Huwag pakiusap hindi mo maaaring gawin yan pagmamakaawa naman ni Ancestor Chen Weimang, ngunit sinabi lang ni Yefang na ang mga common na mga poison weeds na ito ay kailangang mabaklas, kailangang bunutin daw ang lahat ng ito. Huwag paiyak na sambit naman ni Ancestor Chen Weimang, pinaghirapan daw nila itong itanim. Ngunit makalipas ang 2 oras, ay nakalbo na ang mga pananim ng Myriad Blossoms Valley. Napaiyak dito si Ancestor Chen Weimang at Ancestor Zhu Binglan, ang kanilang tahanan daw ay naglaho na. Makikita naman ang ekspresyon ni Yefang habang nakatingin sa screen, nakatanggap pala siya ng 1,800,000 big spender points at 9 na heavenly daw tokens, not bad saad niya. Mayroon dong 18 tao sa kanilang sect, 9 na heavenly daw token na lang daw ang kulang upang makatrip silang lahat sa heavenly daw city. Sinabi ni Yefang na nakapagbigay na raw siya ng compensation para sa lahat, kailangan nilang magamot ang pag-hesitate ng kanyang eldest disciple sa pagwawaldas. Got it tugon naman ni Ancestor Chen Weimang, pakiusap wag na raw itong bumalik. Junior Brother Kulzo umalis na tayo saad ni Yefang, nagtanong si Wolfang kung babalik na raw ba sila sa Star Spirit Sect ngayon. Oo sagot naman ni Yefang, iyon lang daw ang lahat para sa araw na ito. Kailangan na nilang bumalik ng walang anumang diversion. Lumipad na sila, tama sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, hindi niya pa raw natitingnan kung ano ang big spender item para sa araw na ito. Nag-notify ang system, ang big spender item sa araw na ito ay isang Ruthless Sword daw painting. Isa pang notification, patungkol sa Ruthless Sword daw painting. Gaya ng isinasuggest ng pangalan nito, ang painting na ito ay nagtataglay ng napaka-powerful at napaka-ruthless na sword intent, ang Ruthless Sword Intent of the Sword Realm. Painting sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, ano raw ba ang gagawin niya rito? Ano raw ba ang gagawin niya sa painting na ito? Itatapon, susunugan, o pupunitin? Lunchtime na raw, bababa na lang daw muna sila sa city upang kumain at pag-iisipan niya na lang ang patungkol dito pagtulog niya. Makalipas ang ilang sandali sa isang bayan ay makikitang tinatitigan si Yefang ng isang lalaki habang nakasandal sa hagdan sa sobrang kabusugan. Napansin ito ni Yefang, sambit niya, ano raw ba ang tinitingin-tingin nito? Ang lalaking ito pala ay si Bailey, isang cold youngster. Ano naman kung tumitingin ako sa'yo may problema ba doon tugon niya kay Yefang na siya namang labis na ikinainis ng ating bida. Mukhang pinipindot daw talaga nito ang kanyang button, ito raw pala talaga ay naghahanap ng gulo, susugurin niya si Bailey, ngunit agad itong nagpakita ng painting, little bro saad niya, kanina niya pa raw ito pinagmamasdan, nagko-cultivate ito ng sword intent tama raw ba, nagkataon daw na mayroon siyang painting dito na imbued ng death sword intent, interested daw ba ito, maaari niya raw itong ibenta sa pinakamababang presyo. So ito pala ay isang salesman sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, perfect mukhang ito na naman daw ay isang perfect chance upang magwaldas. Little bro sambit naman ni Bailey sabay lingon-lingon, interested ba ito o hindi sabihin nito sa kanya,
Kung hindi ito interested maghahanap na lang daw siya ng ibang mapagbebentahan. Of course interested ako, tugon naman ni Yefang, ngunit gusto niya raw muna itong i-check. Kung ganun sambit naman ni Bailey, kung ganun doon daw sila mag-usap sa loob ng inn. Sa kabilang dako naman ay hinahanap ng isang lalaki ang kanyang disciple, ang scoundrel na yun ninakaw na naman nito ang kanyang painting, subukan lang daw nitong ibenta uli yun sa napakababang halaga, hinding-hindi niya raw ito bibigyan ng awa. Sa loob naman ng isang inn ay sinabi ni Yefang na ang painting na ito ay talagang mayroong vibe ng Death Sword intent na umabot na sa Sword Heart Realm, ito raw ay napaka-goods, bibilhin niya ito, sabihin daw nito sa kanya ang presyo. Sumagot naman si Bailey na maghagis lang daw ito ng sapat na cash para makakain siya, ang painting daw na ito ay mapapasa kanya na. Pagtataka naman ni Yefang, 1,000,000 lang para sa isang awesome na painting, binibenta nito sa kanya ang painting na ito sa ganoon kaliit na presyo, sino raw ba sa tingin nito ang minamaliit niya? Buddy, hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin, tugon naman ni Bailey, hindi niya raw ito minamaliit. Ngunit sumagot lang ang ating bida na siya ay si Yefang, isang taong punong-puno ng pera, sabihin lang daw nito ang presyo at babayaran niya ito ng 10 ulit. Ngunit kinuha lang ni Bailey ang painting at nagsabing mukhang gustong-gusto nitong magwaldas, ito raw ba ay mayroong sakit, pues kung ito raw ay mayroong sakit wala siyang gamot. At actually, nagbago na raw ang isip niya patungkol sa pagbenta ng painting na ito. Ngunit nagulantang siya nang bigla siyang hinarangan ni Xiaozu, at sinabihang bumalik sabay tuon sa leeg nito, na siyang naging dahilan upang yumuko si Bailey sa harap ni Yefang, tinawag na Sir, ibibigay niya na raw ang painting na ito, ngunit sa totoo lang hindi niya raw alam kung magkano ang tunay na value nito dahil ninakaw niya lang ito mula sa kanyang master. Ginagawa niya raw ito upang ma-kick out siya sa kanilang sect, dahil ayaw na ayaw niya rong mag-aral ng painting. Ganun pa man ang matandang iyon ay napaka-tolerant, kahit na ilang dosenang mga painting na nito ang kanyang naibenta, ayaw pa rin siya nitong i-kick out. Biglang may napagtanto si Yefang. Teka lang, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't mayroon siyang painting na mayroong Heartless Sword intent, iyon daw ay higit na mas valuable kumpara sa painting na ito na nasa Sword Heart Realm lang. Kaya sinabi niya kay Bailey na kung ganun mag-trade na lang daw sila ng painting, ayaw niya rong makaramdam na nag-take advantage siya habang walang ibinibigay na kapalit. Tiningnan ni Bailey ang painting ni Yefang, Big bro, bakit daw ba napakapangit ng painting nito? Ha? Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, mukhang wala raw pala talagang alam ang brat na ito patungkol sa value ng isang painting, hindi na raw nakapagtatakang sinabi nito kaninang hindi nito gustong i-follow ang path ng painting. Biglang dumating ang master ni Bailey, you little bastard, sambit nito, nasaan daw ang kanyang painting? Master, sambit naman ni Bailey, tumitig ang master, sinugod si Bailey, you fucking prodigal bastard, sambit nito. Ang lakas naman daw ng loob nitong sayangin lang ang isang painting na ginawa niya sa loob ng 7 araw at gabi. Master, please no more scolding, sambit naman ni Bailey, sa pagkakataong ito nakipag-trade lang daw siya. Patuloy na binugbog si Bailey ng kanyang master, ako ang tunay na prodigal dito, sambit naman ni Yefang, ang lakas naman daw ng loob nitong agawin ang kanyang title. Ilang sandali pa ay sinabi ng master kay Yefang na since naabot na raw nito ang Sword Heart Realm ng Death Sword intent, kaya ang painting niya raw ay wala ng silbi para rito. Ang kanyang foolish disciple ay hindi naiintindihan ang value nito, kaya ano raw ba kaya kung trade na lang nila pabalik ang mga painting, maaari din daw siyang mag-offer ng extra compensation. Ngunit humingi lang ng tawad si Yefang at nagsabing na seal na raw ang deal, pinagpupupunat ang painting. Oops, ang papel daw pala na ito ay napaka-delicate, napakadali lang nitong napunit ng walang effort, mukhang hindi na raw nila ito ma-trade pabalik ngayon na siya namang nagpaluwas sa mga mata ng master. Fuck, ito raw ay isa sa kanyang 5 pinakaminamahal na painting, ngunit pinunit lang ito ni Yefang, ito raw ay kagaya lang ng kanyang rascal na mag-aaral, isang prodigal na bastard. Ngunit fuck, ang talent daw nito pagdating sa pagwawaldas ay higit pa kumpara sa kanyang rascal na mag-aaral. Ito raw ba ay pinanganak lang upang magwaldas o ano? Tama, kasambit naman ni Yefang, gustong-gusto niya raw itong marinig. Master, wag ka nang magalit, saad naman ni Bailey, bakit hindi na lang daw nito tingnan kung worth it ba itong painting na nagmula sa brother na ito,
Alright tugon naman ng master. Binuksan ito ni Bailey, nag-init ang painting ng nakakasilaw na liwanag, mayroong lumabas na dragon spirit, na siya namang labis na ikinabigla ng master. Ang pay principal ng Heartless Sword daw pautal na sambit niya, pinunit ito ni Bailey. What the hell are you doing, sigaw ng master sa mukha ni Bailey, pinupunit ko ito, tugon naman ni Bailey, ano raw ba ang espesyal sa basurang painting na ito? Nag-notify ang system, congratulations sa host sa matagumpay na pagkumpleto sa Big Spender task sa araw na ito, bilang reward ito ay makakatanggap ng 1,000 Big Spender points at 10,000 painting insight fragments. Makikitang nawala ng malay ang master, sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip. Ang taong ito raw ay mas gastador pa kumpara sa kanya, ito raw ay hindi katanggap-tanggap. Rascal Bailey, sambit ni Ye Feng, alam daw ba nito kung ano ang tawag ng mga tao sa kanya? Ang lahat daw ng mga tao ay tinatawag siyang Supreme Prodigal, at wala pa rong sino man ang nagtangkang higitan siya sa pagwaldas ng harap-harapan. Ngunit since ginawa raw ito ni Bailey sa harap niya, ano raw ba kaya kung magpatuloy pa sila sa larong ito? Ano? Prodigal, sambit naman ni Bailey, Brother Ye Feng, ito raw ay walang match sa kanya pagdating sa pagwawaldas, mayroon siyang isang master na hinahayaan lang siyang magwaldas, ito raw ba meron, kayang-kaya niya rong itapon ang mga priceless na mga painting na parang wala lang, kaya daw ba yon ni Ye Feng? Ha? Sambit naman ng master sa kanyang isip. Bakit daw ba nag-aagawan ang mga baliw na ito sa title na Prodigal? Idinagdag ni Bailey na kumpara sa broken painting na mayroon ito, ang master niya raw ay kayang-kayang gumuhit ng painting na mas better pa kay Ye Feng gamit lang ang bunganga nito. Ngunit agad siyang sinipa paitaas ng master, what the hell daw ba ang pinagsasasabi nito, at sino naman daw ang magpipinta na gamit ang bunganga? Ang pangahas naman daw nitong eruin ang kanyang painting at sirain ang kanyang reputasyon, sa maniwala ito o hindi, pagbalik nila, gagamitin niya raw ang kanyang brush upang patahimikin ang basang bunganga nito. Pinagtatadyakan niya si Bailey, since ito raw ay hindi nagbabother na mag-aral ng painting, wala itong idea kung gaano ka-valuable ang painting na pinunit nito, hindi raw ba, at paano naman daw nito naisip na kaya nitong makipag-compete sa iba pagdating sa pagwawaldas. So what, tugon naman ni Bailey, kahit gaano pa man daw ka-valuable ang painting na yon, hindi nang ahas si Ye Feng na punitin ito, ngunit siya raw ay hindi nag-hesitate. Kaya pagdating sa pagwawaldas, siya na si Bailey, siya pa rin daw ay mas superior. Interesting, sambit naman ni Ye Feng sabay labas ng isang fragment, matagumpay daw nitong napukaw ang kanyang competitive spirit. Isang painting insight fragments, gulat na sambit naman ng master nang makita ito. Xiao Zhu, hawakan mo siya para sa akin, utos ni Ye Feng. Ngayong araw, ipapaalam niya raw sa taong ito kung ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na prodigal. Big bro, nagkamali ako, sigaw naman ni Bailey, iyon daw ay isa lamang silly na title, pakiusap wag niya raw itong gawin, ayaw na ayaw niya raw ang painting, wag daw siyang i-torture nito ng ganito. Ano? Silly title, sambit naman ni Ye Feng. Para sa kanya, ang pagiging prodigal daw ay isang sacred at untouchable na honor. Humingi ng tulong si Bailey sa kanyang master, ngunit nagtanong lang ito kay Xiao Zhu kung kailangan ba nito ng tulong. Pangising itinoon ni Ye Feng sa pagmumukha ni Wolfang ang fragments, hindi sigaw ni Bailey, at makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan nang na-infuse ni Ye Feng ang mga fragments. Sisambit naman ng master kay Bailey, ganito raw ang tunay na pagwawaldas, ang pinaggagawa raw nito ay isa lamang child's play. Waim ruan, sigaw naman ni Bailey. Ilang sandali pa ay sinabi ng master ni Bailey na siya raw ngayon ay wala ng silbi, ngayong ang understanding nito pagdating sa painting ay lumagpas na sa kanya, wala na raw siyang maituturo pa rito. Kaya magmula ngayon ito raw ay expelled na sa kanilang sect. Ang master-disciple relationship din nila ay ngunit biglang sumabat si Ye Feng. Upang maging malinaw daw ang lahat, wala siyang balak na kunin ang bastard na ito. Paano mo nahulaan, tanong naman ng master, sambit ni Xiao Zhu, anong problema, tugon naman ni Ye Feng, master, sa tingin ko ay maaari nating dalhin ang dummy na ito sa sect, dagdag naman ni Xiao Zhu. Bakit, tanong ni Ye Feng, at makikita ang reaction ni Bailey. Master, dagdag pa ni Xiao Zhu, sa tingin niya raw mayroong potensyal ang dummy na ito na maging gastador.
Sambit naman ni Ye Fang. Oo, talaga rong nakikitaan niya ng potensyal ang bastard na ito, ngunit ibinilin daw ng sect master na wag na silang magdadala ng ibang tao pagbalik. Master, tugon naman ni Xiao Zhu, pagawa na lang daw nila ng portrait ang sect master sa dummy na ito upang pumayag yon. After all, ang lahat daw ng mga babae ay gustong i-immortalize ang kanilang youth at beauty. Na-imagine ni Ye Fang ang portrait, young master Ye saad naman ng master, hindi niya na raw kaya pang i-handle ang disciple na ito, sa tingin niya ito na lang daw ang bukod tanging makakakontrol sa batang ito. Alright, sige, kukunin ko na siya, sambit ni Ye Fang na siya namang ikinagulat ng master, grabe ang bilis dong magbago ng isip nito. Agad na tumakbo ang master, umiiyak kuno, disciple hindi niya raw lubos maisip na sa ganitong paraan magtatapos ang kanilang bond, palang mag-ingat daw ito. Hoy damn old man, bumalik ka rito, ubos boses na sigaw naman ni Bailey. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas saad ng master, sumayaw-sayaw habang kumakanta, sa wakas na dispatsa niya na raw ang asshole na disciple na yon. Hahaha, oras na raw upang maghabol ng mga babae nang walang anumang distraction. Here I come lady, sigaw ng master habang paakyat sa hagdan ng brothel, at makikitang tinitingnan ito ni Bailey mula sa bintana ng inn. Hay, sinasabi niya ng araw ba, agad itong tatakbo sa brothel kapag ka nagkaroon ito ng free time. Brother Ye, saad niya, nakikita naman daw siguro nito kung gaano ka nakakaawa ang kalagayan niya, since silang dalawa raw ay mga kindred spirits, pagdating nila sa sect, baka maaaring wag na raw siya nitong pag-aralin pa ng painting. Maybe, sambit naman ni Ye Fang. Iyon daw ay nakadepende sa kanyang mood, ngunit, nang biglang dumating si Wu Fang at sinabihan si Ye Fang na aalis na sila, at nagulat siya sa kanyang nadatnan. Sambit niya, bakit daw ba may kasama na namang ibang tao ang kanyang senior brother? Sa sumunod na araw, pagsapit ng tanghali, ay nakarating na sila sa Star Spirit Sect. Let's go, saad ni Ye Fang, at natigilan naman si Bailey. Ito na ba ang lugar, tanong ni Bailey? Damit, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na siya ay nalinlang. Kahapon daw ay ikinwento ni Brother Wu Fang ang patungkol sa pagtanggap nito ng Heaven Grade Cauldron at mga Dragon Spirit Knives, kahapon ay nagtutunog daw na napaka-cool ng sect na ito, ngunit bakit daw ba ganito ang itsura ng sect na ito, hindi raw ba kaya na siya ay na-scam, nang biglang may napansin siyang lumilipad sa itaas, gulat na sambit niya, ito raw pala ay isang aso. Isang lumilipad na aso. Not bad, sambit naman ni Wu Fang, ang dilaw na aso raw na ito ay nagkaroon ng napakabilis na progress, nina-master na raw nito ngayon ang sword flight. Oo, dugtong naman ni Xiao Zhu, ang abyssal sword intent daw ng little doggy na ito ay nasa sword heart realm na ngayon, nagsisimula na raw itong mag-resemble bilang number 1 sword dog sa buong Xuantian continent. Gulat na sambit naman ni Bailey nang marinig ito. Ang asong ito ay member ng sect na ito, nang biglang dumating si Elder Bai bitbit ang kanyang cauldron, sword dog, tanggapin niya raw ito, naglabas ang aso ng isa pang espada, inilagay sa kanyang bibig, what the fuck, sambit naman ni Bailey, ni mayroon pa raw palang dual sword form ang aso na ito. Naglaban ang dalawa, at hindi naman makapaniwala si Bailey sa kanyang nasasaksihan. Brother Ye, saad niya, ang sect daw ba nila ay nag-e-specialize sa pag-aalaga ng mga demon o ano, hindi naman, tugon ni Ye Fang, mayroon lang daw silang 2 demon dito. Ang isa ay isang blood-devouring mantis, at ang isa naman ay isang sword dog. Thank goodness, 2 lang, sambit naman ni Bailey sabay tingin kay Xiao Zhu. Uy young master Ye, bumalik ka na pala, bati ng emperor. Uy Jinlun, sakto lang ang pagdating mo, tugon naman ni Ye Fang, magmula sa araw na ito raw ay makikipag-team up na kay Bailey at idinugtong na pupunta raw muna siya sa main hall. Bro, isa ka rin bang ascendant powerhouse, tanong ng emperor? Ascendant, sambit naman ni Bailey, hindi raw siya isang ascendant. Ha? Sambit ni Bailey sa kanyang isip, ang handyman daw ba na ito ay isang ascendant powerhouse? No way. Bakit naman daw magiging posible na ang isang ascended master ay pupunta lang sa sect na ito upang maging tagapaglinis? Ito raw ay napaka-strange, kailangan niya rong maghanap ng paraan kung papaano makakasibat dito. Ha? Sambit naman ng emperor sa kanyang isip, mukhang nagbabalak daw na tumakas ang kid na ito,
Malamang inutusan daw siya ng master na makipagtrabaho sa kid na ito upang mabantayan niya ito, oras na raw upang manakat ng kaunti. Mayroong dumaan na flying beast, o sambit ng Emperor, ito raw yung 8th Transcendent Realm Demon na madalas niyang nakikita sa nagdaang 2 araw, nagpakawala siya ng atake, mukhang makakakain daw sila ng masarap mamayang gabi. Natamaan ang flying beast, natanggalan ng mga balahibo, what the fuck, dumadaan lang daw siya, at tuluyan ng humiwalay ang kanyang kaluluwa. Hindi naman makapaniwala si Bailey dito, grabe, napabagsak daw nito ang demon na yun sa isang atake lang, hinipan ng Emperor ang kanyang daliri, well siya raw ay maaari nang mag-ascend anumang oras, ngunit ayaw siyang payagan ni Young Master Yen na mag-ascend at yun daw ang dahilan kung bakit nandirito pa siya sa sect na ito. At ngayon gusto rin daw ng Young Master na manatili rito sa sect si Bailey, naiintindihan daw ba nito ang ibig niyang sabihin? Fuck, sambit naman ni Bailey sa kanyang isip, mukhang hindi na raw pala siya makakasibat sa sect na ito.